Okay, eto nakakatawa. Isusulong daw po. Eto muna. Sabi ni Jesus Palsis, sinungaling talaga tong attorney na to eh. Sara Duterte, campaign for Kong Abante to lose, but he is still won. Nangampanya raw po si Abante, si Sara Duterte laban kay Abante, pero nanalo pa rin. Alam mo, nuknukan ka ng kasinungalingan. Lahat ng tao sa Pilipinas alam na talo si Abante. Nanalo si Abante sa eleksyon. Pinadisqualify niya lang yung nanalo. Sinungaling ka, Jesus Palsis. Alam mo sa kanila, no? Dahil, anong tawag doon mga kapatid, yung normal na sa'yo yung, yung fake news. Akala nila, totoo na yung mga sinasabi nila eh. Alam namin lahat na talo si Abante. Tinechnical nyo lang. Harap-harapan sila kung magsinungaling. Kailan lang yan eh. Kaya dapat itong mga to, malilito ka rin eh. Eto, alam natin na dahil kailan lang to. Kaya pag nagko-quote sila ng mga quotation ng mga nagdaan, ng mga panahon ni Tatay Digong, sinesearch ko talaga dahil alam mo nagsisinungaling eh. Dahil sikat na naman si Abante, dahil gustong paimbestigahan na naman ni Abante itong si Madriaga. Yung bagman di umano ni BP Sara, gustong paimbestigahan ni Abante diyan sa House of Representatives. Okay sa amin yan. Kala nyo ba natatakot kami? Okay sa amin yan. Una, marami na pong magagaling na congressman na babaloto. Nako, pag umatin sila Kiko, sila Libiste, si Congressman Marcoleta, yung tatlo pa lang na yun, nariyan pa si Erice, si Erice kahit papano, kahit dilawan yan, kahit papano, nakakatulong yan sa paghanap natin ng katotohanan. Yung mga taga-Maynila, kahit hindi ka taga-Maynila, alam natin na natalo si Abante. Mahirapan kayo ngayon, hindi nyo na magagawa yung ginawa ninyo nung nagdaang kongreso. Kasi wala pa nun si Marcoleta. Wala pa si Marcoleta ang tatay Panaria. Wala pa tong batang Marcoleta. Wala pa si Libiste. Wala pa si Kiko Barsaga. Wala rin si Erice. Pahinga si Erice nun eh. Toby Chanko pa. Kahit papano, durug-durug kayo dyan. Pag yan, sinalang nyo yan si Madraga na yan. Kawawa lang kayo. Mapapahiya lang kayo. Panukalang batas na prioridad ni PBBM, diversion lang, Pulong Duterte. Anti-dynasty bill? For real? Matagal na masyado yung pinangako sa lahat ng administrasyon. Ngayon lang nila naalala pag tumataas ang pressure sa kanila. Klaro naman na pawang palabas lang ito. Hindi talaga ang intensyon nila na wakasan ang political dynasty. Opo. Political dynasty, tama si Pulong. Diversion, palabas. No? Kasi ang galing talaga ng mga dilawan, palibasa, kakampi nila yung bayarang media. Pwera yung SMNI. Tsaka Net25. Palibasa, kakampi nila yung bayarang media. Nagagawa nila na kwento no? Gusto tayong paniwalain itong mga dilawan kakamping Makabayan Black at kung sino-sino pang grupo na anti-Duterte. Gusto nila tayong paniwalain na ang sagot sa corruption ay anti-dynasty bill. Utot nyo.
Alam nyo, simple lang po. Pag ganito po, kung titingin kayo na solusyon sa problema, pag pinatupad mo ba yung solusyon na yan, mawawala yung problema? Ibig sabihin na ngayon, halimbawa, mag-resign yung lahat ng may kamag-anak. Halimbawa, Duterte. Mag-resign yung lahat ng Duterte, maliban kay BP Sara. Nawala ba yung korupsyon? Nariyan pa rin, di ba? So, hindi po siya solusyon. Ang solusyon po sa korupsyon, ipahuli nyo, kasuhan ninyo, ipakulong ninyo yung mga magnanakaw. Bakit tayo nyong ipakulong? Bakit tayo nyong imbestigahan? Kaysa nag-iisip kayo, mga senador at congressman, na mga palabas, pautot lang at palabas siyang anti-dynasty bill. Ano po ang pwedeng nyong gawin bilang senador at congressman? Imbestigahan nyo yung mga magnanakaw through Blue Ribbon Committee. Tignan nyo ang ginawa nila sa Blue Ribbon. Pinagpilitang kunin ni Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee chairmanship mula po kay Marcoleta para lang po itigil ang investigasyon sa sa flood control. Halatang halata ka, Ping Lacson. Hindi namin sinabi na huwag mong imbestigahan ang BIR. Pero natukoy nyo na ba yung mastermind ng flood control? Nakapag-recommenda na ba kayo ng mga kakasuhan? Kaya Keiko, Rizon Tiberos, Bam Aquino, dito naman sa Congress, Laila de Lima, Shell Jokno, si Tabi, wala po silbi mga yung galawan nyo sa anti-dynasty bill. Magre-resign ba si Sandro? Si Sandro Marcos nagsulong eh. Alam nyo, peke yung sinusulong nyo. Kasi kung ako po, nag-file ako ng bill na ayoko ng anti-dynasty, maggagawin kong halimbawa ang sarili namin o dahil ayoko po ng anti-dynasty law. Pagka-file ko po nitong batas na to para ipakita po sa inyo na tapat ako, magre-resign ako bilang congressman dahil ang tatay ko ay presidente. Doon maniniwala kami na naniniwala ka dyan sa batas. Palabas lang yan eh. Magre-resign ba si Sandro ngayon? Hindi. Hindi, di ba? Bakit?
Bakit ka nagsusulong ng saligam ng batas na hindi ka naman naniniwala? Hindi ka pala naniniwala sa anti-dynasty. Kasi kung naniniwala ka, pasimple lang po, nagsulong ka na anti-smoking. Ayaw mo nang manigarilyo sa pampubliko. Tapos naninigarilyo ka? Ipokrito tawag dun. Eto, ayaw mo ng anti-dynasty law. Ayaw mo ng dynasty. Sinusulong mo anti-dynasty law. Tapos tatay mo, presidente, ikaw, congressman. Mag-resign ka para ipakita mo na naniniwala ka. Okay, ito pa po yung sinabi ni Pulong Duterte. Alam nyo, ilang araw na pong binabanatan si Pulong Duterte. Tungkol po dun sa pagbabiyahe niya raw, no? Nagpaalam daw siya na ilang bansa. Ngayon, pinakita po ni Pulong Duterte na lahat ng biyahe niya, ganun yung paalam niya. Maraming bansa. Kasi po, nilalagay niya ron pati yung mga stopover. Pahiya na naman kayo. Bakit hindi niyo yan naging issue nung una nagpaalam si Pulong? Ibig sabihin, hindi naman talaga si Pulong bumabiyahe na sa loob ng 2 buwan. Di ba? Eto, stopover lang po yun. Tsaka lahat po ng kanyang travel authority, nilalagay niya lahat ng pwedeng mag-stop over siya. Kaya panay palabas lang po itong mga atake nila eh. Napapahiya lang po sila pagka napatulan eh. Ibig nyo sabihin, naglalakwatsa si D. Kayo din naman, nagpapahinga rin naman kayo. Hina-highlight nila sino sa mga congressman na hindi nagbakasyon. Nasaan na yung congressman ng Pampanga? Isa yun sa mga naunang umalis eh. Ano na nga pangalan nun? Si Dong Gonzales. Nakabalik na ba si Dong Gonzales? Pinaglululoko nyo kami. Yung mga Duterte, bumabiyahe, bumabalik. Hindi naman mahilig bumiyahe ang mga yan eh. Kaya nasa biyahean yan mga yan dahil pinakulong nyo yung tatay. Chief Tenko, family, firm, bags, billions in DPWH deals. Yan, kaya tama si Libiste. Ano sabi ni Congressman Libiste? Yung mga, buti pa yung mga congressman natin na mga Gen Z. Katulad ni Libiste, katulad ni Miao Miao. Meron pang
Hindi na Gen Z. Kasi yung anak ni Marcoleta, saka yung taga-BH, bagong henerasyon, mabuhay po kayo. Yung mag-asawang si Herrera, mabuhay kayo dyan sa bagong henerasyon. Hindi po sila, ay yung isa, dilawan kasi yun eh. Si San Fernando. Kaya bumabanat din kay BP Sara eh. Ano yung sabi ni Libiste? Lahat ng USEC, lahat ng SEC at USEC, sumausaw dyan sa DPWH. Sumausaw. Ito po patunay. Pagkor Chiptenko family firm bags billions in DPWH. Contractor. Mga tauhan ni BBM, panay mga contractor pala kayo. Bakit kayo nasa gobyerno? Opo, dilawan po yan si San Pedro. Alam niyo mga yan, dilawan. Talaga namang anti-corruption sila. Yung mga leader lang nila, talagang nagpakatutar na rin kay mahal na Pangulong BBM. Kaya yung mga leader nila, Sel Jokno, si De Lima, Risa Ontiveros, Kiko Bam, saka to sila Cielo Magno. Narinig niyo po ba yung mga yan na umatake kay BBM, kay Martin Romualdez, kay Saldico? Baka kay Saldico kasi una nilang tinablay. Pero yung magpinsan, si kay Sandro Marcos, umatake ba yung mga yan? Hindi nila atakein yan.